have here si Loy. Hi, magandang gabi dyan sa Pilipinas, lalo na sa Davao. Alright, well, minsan lang tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon na makausap talagang idol natin to rito, di ba? So, si Siloy nasa Canada ngayon. So, how's your life there so far? 3 months ago, it was so cold. So, of course, winter time. But ngayon, mainit na kasi magsa-summer na. Yeah, kita-kita naman. Yung buhok, ginamit niyang pampainit, di ba? Right? Gamit na gamit to dito sa Canada kasi malamig. So, wow. There's a lot of friends and people here who are, planning to go there. Kung kilala mo si Jaire, yung kaibigan natin drummer sa Music Authority, nandiyan na siya. Nandiyan dito? Yes. Dito sa, baka sa ibang city. Yeah, I'm not sure. Kasi pag Pero maraming mga Davaoenos na mga musikero na dito. Yes. Mga kararating lang. Yes, of course. Basta si Jairo nandyan, hinapin mo, kamustahin mo yun. Baka at least bago kayo makauwi dito, oops, nadulas ako. I'm sorry. Actually, it's supposed to be surprised. But anyway. Okay, pag-usapan natin si Loy. Well, actually, yun nga, pag-uusapan natin yung gabi. Unang-una, thank you so much for the chance that you've given me na makausap ka ngayong gabi, no? Alam ko, busy ka, preparing for, pero yung pagbalik mo dito sa Davao City, right? And alam mo, maraming excited. Mga hindi lang mga kaibigan natin dito, but of course yung mga fans niyo throughout the Philippines. At narinig ko parang meron kayong planong ibalik yung Isla Ira natin. Yeah. Meron talaga kaming plano. Actually, kami ni Dencio, yung gitarista namin, gumawa na kami ng isang kanta. So dito pa lang, inaaral ko na yung paano gumawa ng kanta, inaral ko siya dito, ang dami kong natutunan. So, nagsulat ako ng kanta, binigay ko kay Dencio, ginawa niya ng guitar chords, everything. And then, ayun, so surprise na lang. Wow, excited. Maraming magiging excited lalo na, hindi lang yung pag-uwi mo, pero may kanta na pala kayong nagawa. So, umpisa natin sa tanong na ganito, kasi although marami na kayong taga-subaybay, marami pa rin gustong makaalam ng tungkol sa inyo. Paano kayo nag-umpisa? Especially ikaw, si Loy. Ikaw mismo, tungkol sa iyo ang pag-uusapan natin. Siguro, tsaka na muna yung buong Isla Ira. Siguro pag nandito ka na. Right? So, umpisa natin sa tanong na pwede mo bang i-share sa amin kung paano ka nagkahilig sa musika? Mayroon bang particular na moment o tao na nagbigay inspirasyon sa iyo na ituloy ito o mag-pursue sa music career, music industry dito sa Davao City? Well, at first, yung nanay at tatay ko talaga, kasi mahilig sila sa karaoke. So, bago pa lang ako, naririnig ko na sila. So, ayun, natuto akong kumanta. Tapos, nung tumagal, na-meet ko yung mga ka-bandmates ko. So ayun, tinuruan nila ako paano sumalang sa isang banda, yung hindi lang yung pagkanta, yung as a band vocalist. So ayun, yung bandmates ko talaga yung nag-impluwensya sa akin kung paano ako na-meet. Paano? So na-meet ko sila sa isang bar, Simchas Lechon, kung naalala niyo pa yun. Oh, yeah. Doon sa Victoria Plaza. Sa likod. Parking lot. Yeah. Oh, yun. Ayun doon. So, nag-gig sila doon. Tapos nanood ako. Sabi ko. Tapos, galing ng banda to. Tapos, ayun. In-approach nila ako kasi ang babait eh. So, ayun. Nung in-approach nila ako. Tapos, naging kaibigan ko sila. Tapos sumama na ako sa kanila. At saka after few months, so naging
naging tawag dito, yung taga-bitbit ng gamit nila. PA. PA, naging kumakanta pala ako. So nung one time na tinanong nila, kumakanta ka ba? So sabi ko, konti. Tapos nang tinrahin nila, ay sabi, nagustuhan nila. So sabi nila, gusto ka namin, we try maging vocalista. So, ayun. Yeah, nabanggit mo nga, mababait yung mga kagrupo mo na nakita mo. Yes, of course, si Vinay, I agree. Mababait yung mga yun, lalo na yung gitarista. Ang bait yun, ang bait yun. Alright. So, paano mo nalaman sa sarili mo na marunong ka palang kumanta? Nagkaroon ka ba ng formal na mga training o self-taught ka lang? Paano ba? No, dati talaga kumakanta ako pa, pero hindi siya proper way of singing. So, na-learn ko siya. Hilig lang. Ayun nga, sa mga kabanda ko at nanonood ako ng mga videos, YouTube, something like that. Pero yung ko talaga, yung gitarista at saka yung drummer, so sila yung nagturo sa akin kung paano yung proper way of singing. So, alright. Well, sino ang mga pinakamalaking impluwensya mo sa musika, sa local entertainment? Paano nila nahubog ang yung style mo, yung dating mo, kung paano mo nahubog ito lahat? Well, sa Pilipinas, sa OPM, Bamboo at saka si Rico Blanco. Yan. At saka yung foreign artist, Red Hot Chili Peppers and Incubus. Naalala ko yun noong panahon. Talagang yun ang mga magandang kasabayan natin noong panahon, di ba? Yung talagang mga influensya natin. Bamboo, Rico Blanco. Kasi, naalala ko pa, kung nalimutan mo, tumatambay tayo sa Victoria Plaza. Right? Doon. Remember? Doon ko rin isa na-meet yung isang grupo namin. Doon ko rin na-meet yung baisa. So, naalala ko na yun. Yeah. So, pwede mo ba kaming bigyan ng kahit mixing kwento lang kung paano nabuo ang Isla Era? Ano ang nagdala sa inyong apat na gumawa ng banda, magsulat ng mga ganito? Konting kwento, paano na bukod sa nagkakilala kayo ng ganon? So, sa Isla Era naman, siguro parehas kami ng hilig ng pagdating sa music, kind of music. So, yun. Tapos, nagkakaintindihan kami sa paggawa ng mga kanta, yung pagsulat ng mga kanta, at saka yung respeto. May mga pinagdaanan kaming, alam mo na, yes, gano'n naman talaga sa music. Pero the end of the day, the respect was there. Yun ang maganda doon. Ang importante, may respeto pa rin kayo natitira sa isa't isa. At kung doon kayo mga hawak sa respeto pagkatapos ng lahat, may ibabalik nyo pa rin yung dati. Katulad ng plano nyo ngayon. Yun ang pinakamaganda doon. Kasi hindi ko malilimutan kung saan ako nagsimula eh. So, wala akong alam dati. Yung alam ko lang kumanta, but not in a proper way. But I know. Pag hindi, At sa hindi alam ng marami, this is just your first band ever, right? This is my first band ever, yeah. Yeah, si Siloy po kasi ito yung pinaka first band niyang sinamahan hanggang sa recording tuloy-tuloy yun. Hindi yun katulad ng karamihan sa atin na marami nang nadaan ng banda, yung mga kasama niyang gitarista, drummer, tsaka bassista, may mga dating banda rin yan before mag-jive sa itong grupong to with Siloy. Si Siloy talaga first band ever niya lang to. Ganun kalinis ang track record nito.
meron ako ikikwento dyan. Saglit lang yung ano. Go. So, yun nga. First band ko to. Sumalang ako sa kanila. Tapos, after a year, naging recording agad. Nag-record ko. So, talagang nagulat ako. So, wala ako experience about recording or anything. Exactly. Tapos, yun, nagulat ako. Doon, parang nabigla kaming lahat doon. Yeah. I knew the story. Marami lang talaga hindi nakakaalam doon. So, ano? At saka hindi lang recording. Hindi lang recording, yung press pa kasi nga nung after recording, pumunta kami ng Manila, nag-tour kami doon. Kaya akala ko, tutugtog lang kami. Kaya meron palang mga interview, ganun, ang daming press. So, nagulat ako. Labas sa TV shows, marami, di ba? Yeah, exactly, yeah. Anong taon Yeah, nga so ba yun? I was like 2006. Yeah, 2006 kaya kasagsagan talaga natin ng araw na yan. No, Okay. 2006. Ano ang nag-drive sa iyo na paghaluin or sa inyo bilang banda, yung paghaluin niyo yung reggae, rock, pop, at parang tunog katutubong musikang Pilipino kasi dati yun yung araw eh. So, paano yun? Naging decision ba ito na mula sa buong banda o kanino? Nag-evolve lang ba to? Talagang pinilit yung gawin ganon? So, ito, nangyari to dahil nga siguro sa looks ko yung reggae sa may dread. So, kasama dun yung looks ko sa dreadlocks at saka yung rock, yung gitarista namin talagang mahilig sa rock. And gusto niya rin yung country. Ganun. So, yeah. So, more in sa gitarista namin talaga lahat. Siya yung nag-create talaga ng music namin. Kasi so, when it comes to artistic mind, siya yun eh. Oh, siya yun eh. Yun siya yun talaga. I really aspire this because ito talagang gitarista nyo, isa rin to sa mga humubog sa akin ng araw. Actually, mentor ko tong gitarista niya. Sa kanya, siya ang kasabayan ko mag-aral, matuto mag-gitara. Well, maraming story behind that. But, love na love ko yan. Gitarista niya yan. Idol ko yan. Well, next thing is, bigyan mo naman kami ng simpleng sketch kung paano ang proseso ng pagsusulat ninyo ng kanta. Paano nyo ito ginagawa? Paano kayo nakakaisip ng mga idea at paano nyo pinagsasama-sama yan para mag-produce ng ganitong klaseng musika? So, ako naman, inuuna ko yung lyrics. Nasusulat ako una, tapos kukwento ano yung mga topic doon. Tapos, once natapos na, nag-iisip naman ako ng melody. So, ilalagay ko siya kung babagay, tapos kung mag-rhyme. Yun yung style ko. Tapos, yung mga kabanda ko naman, nag-create sila ng music muna. Baliktad. So, gumagawa yung melody muna, tapos lalagyan na ng mga lyrics, sulat. So, ayun. So, yun pa rin, si artista pa rin. Siya pa rin yung siguro medyo doon ako sa part na yung music muna before the lyrics. Parang mas madali sa akin ilapat yung lyrics pag may music na. Minsan parang sinubukan ko yan na nahihirapan akong ilapat yung lyrics doon sa music pagka parang mahirap. Well, good thing sa'yo na mas madali sa'yo yung lyrics muna before music, ano? Bira yun. Oo, kasi yun yung kanta namin ngayon na ginawa ni Dencio. Sinulat ko yun 2016. Tapos sinulat ko lang yun. Tapos yung melody matagal. Hinahanap ko pa sa anong melody nito. So ayun. Nung pumasok yung melody, ayun nilagay ko na. Tapos nung natapos na talaga lahat, sinend ko kay Dencio. Syo, i-try mo to, baka magustuhan mo to. Tapos yun, nagulat siya. Sino mo gumawa ito? Hindi ka marunong mag-gitara. Paano mo nagawa ito? Sabi niya sa akin.
ano lang, aral-aral lang, ganun lang. Well, actually, So, narinig ko niya yung kanta ngayon. Ang nag-share sa akin, isang kumpare natin dyan sa May Bunawan. Nasa Lasang na siya ngayon nakatira eh. Ilala mo yun, lang sa'yo. Pinarinig niya sa akin. Kaibigan mo, kapitbahay mo yun. Parang ko kasi yun. Alright, another thing. Ano ang ilan sa pinakamalaking hamon na hinarap niyo? Mga challenges bilang grupo noon. But, of course, gusto kong malaman na challenge yung na-overcome nyo naman at paano nyo to na-overcome? well, yung challenge talaga na as a band, as a group, nung talaga nag-tour kami sa Manila. So, alam niyo naman, talagang nanibago kami doon. Ibang may press, ang daming ang daming pressure kasi nga lalabas ka sa TV na di mo inaakala, wala kang experience, ganun. Lalo sa akin because I'm the main the vocal. So, ayun, yun yung sa akin talaga. Nakaka-overwhelm ba to? Yeah, doon talaga kami nahirapan. Tapos, nung bumalik kami ng Davao, ayun, tinry naming learn ng paano humarap ng media, gano'n. Talagang ayun, hindi nyo may alis kay sila yun, guys. Kasi as he mentioned, ito talaga yung pinaka-first band na at sandali lang. Yeah. Nung mag-form yung band, ilang buwan lang yun eh. I don't think it took a year before sila buwan sa recording, di ba? Ilang buwan lang yun. Hindi naman umabot ng year talaga, but mamaya ando na sila with I don't know if I'm able to mention the recording station, but kilala ng buong Davao yun. Siguro ingat na lang tayo, wag na natin mag-itin. Pero pag dinilit nyo ako, guys, babanggitin ako yun. Comment lang kayo. Alright, good thing. Pero eto, paano naka-apekto ang pagiging taga Davao City at ang kulturang Davao sa inyong music at image bilang artist? Pwede mo ba kaming bigyan ng specific mula sa mga kanta nyo naman? Paano nyo i-relate yan doon? Doon sa mga kanta nyo nagawa? Yung kanta naming nagawa, most of that songs are like our experience. So experience namin na nung pagkabata, as batang Davao, sa mga kaibigan, families, yun. So yun yung namin. So masyadong laki ng epekto sa inyo, na influence kayo dun sa mga bagay na pinagdaanan sa buhay. Yeah, naalala ko isa sa mga kanta doon, yung tungkol sa father ni drummer, di ba? Like that. So ikaw ba yung nagkagusto sa babae na hindi mo mahal? Ikaw ba yun? No, iba yun. Walang walang lang yung sinulat na kanta na yun, nag-isip lang ako na gusto kong kakaibang kanta. At ilan sa mga kanta nga, yun ang isa sa mga nagustuhan ko talaga, promise. Yun ang isa sa gusto. Talagang typical na common na nangyayari sa araw-araw sa buhay ng tao. Minsan talaga ganun eh. Right, ano ang ilan sa mga pinaka-di malilimutang sandali o highlights o moments sa inyong career bilang let's say bilang as a group at saka individual sa iyo mismo? So as a group, naalala ko yung nagtubog-tog kami sa Tuna Festival Jensen, yeah. So ayun, yung talaga yung napaka hindi ko malilimutan yung sandali, yung as a group, kasi nga ang ganda ng namin, ang ganda ng performance namin yun. Tapos yung tao, ang daming tao, tapos namin sila, napasaya namin sila.
mafe-feel mo yun sa tao, kung paano ang kilos ng tao, makikita mo talagang, mafe-feel mo yun kung talagang sakay sila sa iyo o hindi So yung moment na yun talagang andon, 100%. Talagang andon yung ano. At saka yung sa ano naman, sa akin yung hindi malilimutang araw, nung umalis ako. Malungkot. Nung umalis. Malungkot siya, pero hindi pa rin nawawala yung sa isip ko na I will come back. Yes, of course. Tsaka siguro, of course, at that time, may another opportunity na nag-o-open sa iyo dyan sa Canada, di ba? So, of course, hindi naman siguro ganun kalungkot lang din. So, excited din. Pero alam namin yon malungkot. Kasi doon kasi yung parang nasa peak kayo ng career nyo Right? At that time. Yeah. So, biglang, kung susundan nyo naman isang album pa yon, napakasaya nun. But, hindi nangyari dahil nga ikaw nawala. Which, good thing naman sa mga kasama mo, talagang hindi sila naghanap ng iba. Right? So, yun time na nasabi ko sa sarili ko na babalik ako na may natutunan. So, dito sa Canada habang nagtatrabaho ako, ayun, nile-learn ko yung mga... That's good. Then, dapat. You are now about to apply those things dito sa Davao naman with the same team, right? Okay. So, ganda nun. So, eto, dahil sa plano ninyo muling pagkakasama, pagbuo, at ipagpatuloy ang nasimulan nyo dito sa Davao as Isla Ira, ano ang maasahan ng mga takapakinig sa atin, sa inyo, mga fans natin, mga kaibigan natin dito sa Pilipinas? Well, more in musicality and also the performance. So yeah. You're about to express your art, lahat ng natutunan yung lahat. Yes. Ano talaga yung art ni Isla Ira? Yeah. Yes, we're very excited to that, Siloy. At ako kung pwede mong i-plug yung date na pag-uwi mo, wag na lang para surprise, di ba? Meron lang akong isang tagong question, hindi ko sinama actually. Isang bagay lang. If pababalikin ka sa nakaraan, right, from the start na mag-uumpisa ka pa lang sa career mo, are you going to choose the same person na makasama sa banda hanggang ngayon? Of course. Yun ang masarap doon. Kahit ako... Of course. Yun nga, yung nagsimula ako sa walang alam. So, nagtiyaga sila sa akin, tinuruan nila ako. So, yan yung hindi ko malilimutan. So, kahit na mag-offer yung pinakasikat na banda dyan sa Hollywood, hindi ko yan detect. Gusto ko pa rin yung Isla. That's a good of you, Roy. I'm proud of you. Napagandang mensahe. Thank you so much. Yes, go ahead. You can do some shoutouts or plug anything. Pwede mo sabihin. Yeah, so supportahan natin to, guys. Itong channel na to. So lahat, lalo na mga taga Davaoenyo, supportahan natin to. So this is para sa atin. Yeah, Davao music scene. So, and also sa mga Davaoenyo, magkita-kits tayo dyan. Malapit na. Yes, malapit na. Alright, Chiloy, thank you so much for the chance again sa binigay mong oras sa akin. Alam ko, busy ka. Umagang-umaga pa dyan, nagising na yung anak mo. So, go ahead, thank you sa time. Okay na sa akin yun. Thank you so much. Si Peter, ito yung idol ko, mga kaibigan. Isa sa mga idol ko sa Davao. Malupit to. Kita sila. Kita-kits. Thank you. Isang stick. Ayos na ito. Paabot na rin.